Okay, magandang hapon po sa ating lahat at heto na nga no. Breaking news kasi po itong si DILG Secretary John Vic Remulla nagpa-press briefing ito patungkol po sa update kay Senator Bato de la Rosa. Okay? Na sabi niya ay naghahanda na raw sila para arestuhin si Senator Bato de la Rosa. So sa gitna ng kahirapan ng bansang ito, ang inatupag ng BBM administration ay ang paghuli, pag-aresto ng mga kalaban sa politika. Yan po ang papanoorin natin mamaya itong press briefing ni DILG Remulla. At nagsalita na po itong si Attorney Israelito Torion, no? Ito naman siguro yung abogado ni Senator Bato de la Rosa. Nagsalita siya dito kay sa Inday Sara Duterte 2028 movement na nangyari kahapon, no? Alam niyo naman, unti-unti nang dumarami ang mga supporters ni Vice President Inday Sara Duterte. So yan po ang papanoorin natin, ha. Ano ang update patungkol kay sa pag-aresto ni Senator Bato de la Rosa at ano ang opinion patungkol po dito kay Attorney Torion, okay? Ano ang mga kapalpakan ng ginagawa ng administrasyon na ito? Bakit hindi dapat arestuhin si Bato pero inaresto pa rin nila, di ba? Ganyan sila kagarapal itong administrasyon na ito. Okay, pero bago ang lahat guys, bago natin yan papanoorin yang ito po nga. Unahin muna natin bago natin panoorin si Remulla at itong si Attorney Torion. Unahin muna natin itong si Senator Amy Marcos ibinunyag ang umano'y 5 million cash incentives para sa mga kongresistang papabor sa impeachment. Di ba? Si Senator Amy, baka nakalimutan ninyo, kapatid ito ng presidente natin. Meron rin itong mga intelligence na nalalaman. At marami siyang mga kaibigan dyan sa House of Representatives na nagsusumbong sa kanya. Ako naniniwala akong totoo ito na binibigyan sila ng 5 million basta pipirma ka lang sa impeachment. Grabe. Wow, ito panoorin natin. Yan. Papaldo umano sa pondo ang mga kongresista na pro-impeachment ni VP Sara ayon kay Senator Amy Marcos. Paldo talaga. Ang problema dito, buti kung sariling pera nila ito. Ang problema, pera pa ito ng taong bayan. Kawawa tayo. At kung ayaw ng pera, kaso di umano ang panakot sa mga hindi papabor. Narito ang Agenda Weekend Report ni Dexter Ganibe ng Abante. Bravo. OMB raw ang bagong mga letra ngayong may impeachment, sabi ni Presidential Sister Amy Marcos. OMB na siyang acronym para sa Ombudsman. Sa kanyang latest social media post, sinabi ni Senator Amy na ito ang bagong panakot ngayon para bumoto para ma-impeach ang kanyang BF. Bagong panakot raw. Kakasuhan? Ganyan ka abusado itong administrasyon na ito. Kung hindi ka boboto o kung hindi ka pipirma sa impeachment, kakasuhan ka? Wow! Grabe naman yan. Mas sobra pa man ito sa martial law. Na si Vice President Sara Duterte. Dagdag pa rito ang ibang ahensya ng gobyerno na mistulang na weaponized na umano. Di ba? Di ko lang talaga maintindihan bakit ginagamit nila itong mga iba't ibang ahensya ng gobyernong ito. Kasi kapag kalaban ka ng administrasyon, kung kritiko ka ng administrasyon, gagawa nila ng paraan na itong mga ahensya ng gobyerno, gigipitin ka. Grabe. Ganyan sila kakapal ang mukha. OMB, nakakatakot dahil kakasuhan ka raw kapag hindi ka bumoto para sa impeachment ni VP Sara. Tama ba yun? Hindi talaga tama. Demokrasya tayo, di ba? Wala naman sigurong magdidikta sa'yo. Di ba? Ang sa atin lang, bilang, kung ikaw ay isang public official, dapat demokrasya tayo. Kung ano yung opinion mo, kung ano yung paniniwala mo, dapat magrespetuhan tayo. Dito sa Marcos administration, hindi man siguro publicly sinabi nila, pero may palihim na kung hindi ka susunod sa anong gusto nila, kakasuhan ka. Siya na ang nagsabi, ha? Kapatid ng presidente ang nagsabi niyan. Nakakatakot talaga at hindi pa yun. Nakakatakot talaga. Marcos. Marcos ka di ba? Pagsabihan mo na yung kapatid mo, Senator Amy. Maliban pa sa OMB, may DOJ pa, may NBI pa, may SEC pa. Kaya pala si Senator Bato ay huhulihin na nila. Di ba?
Sino pa ba? Si Bong Revilla. Sino pa? Si Marcoleta. Ginawa na nila, plano na nila na ano, 'di ba? Kung ano yung bagong gimmick ngayon ni Lacson kay Marcoleta. Talagang ikaw wala ka ng choice kundi hahalik ka na lang sa puwet ng administrasyon para peaceful ang buhay mo. 'Di ba? Nasaan na ang demokrasya natin? Yan ang nakakalungkot dito sa ano na ito. Sangkatutak na kaso ang uulan sa inyo pag hindi kayo bumoto ng... Pero may latest pa niya rito. OMB para sa may budget. Dahil bumabahaan niya ng cash ngayong ilang araw bago ang botohan sa Kamara. Wow. Sabi ni Senator Amy, 5 million cash o mano ang matatanggap ng mga boboto pabor sa impeachment sa Lunes. Imagine that one. Pero hindi to, syempre hindi to i-announce in public. Palihim yan. Sila yung, syempre kumakalat na ngayon yung mga usap-usapan dyan sa House of Representatives. Dito natin makikita kung sino yung may prinsipyo ng mga congressman. Tatandaan natin yan. Bukod pa raw dyan, ang dagdag na 3 million pesos sa buwan ng MOOE ng mga mambabatas. Wow. At magkakaroon pa niya ng mga proyekto na hindi bababa sa... Kaya ang mga congressman, ang yayaman nila, no? Yayaman talaga sila. Kaya marami pong gustong maging congressman. Kasi ang daming mga ganitong mga gimmick nila eh. Samantalang ang Pilipino, hirap. Wala ng pera. Ika nga, sabi ni VP Sara, totoo ito. Wala ng budget ang Pilipinas. Wala na. 150 million pesos ang halaga. Pero exclusive lang yan sa mga mag-yes. Kaya kung nuwan niya, Wow, exclusive lang yan sa mga mag-yes. Baka may down payment naman yan. 'Di ba? Ano na naman yan? Busog na naman ang mga kabit ng mga congressman. ang boto ng isang mambabatas, nga na lang daw. Para sa Agenda Weekend, Dexter Ganibe. Grabe pero ano yan, umuugong na balita yan, nabalitaan yan ni Senator Amy. At ako po'y naniniwala dyan kay Amy kasi chismoso rin yan eh. Maraming mga kaibigan si Senator Amy dyan sa House of Representatives. Tapos heto pa, itong si Luis Tro ngayon, no? Sinabihan pa niya si BP Sara na ito na sana yung pagkakataon mo na depensahan ang inyong sarili dito sa House of Representatives. Pero hindi mo ginawa. Alam mo, Luis Tro, ang utak ni BP Sara compared to your utak, hindi kayo ka-level. Okay? Kung sa tingin ninyo, Luis Tro, maipasok nyo sa bulsa ninyo si VP Sara, sorry ka na lang. Hindi po kakagat si VP Sara sa mga kadramahan ninyo sa House of Representatives. Yan, panoorin natin ito kasi wala sa hulog na naman si Luis Tro dito. Sakaling maiakyat ang impeachment complaint sa Senado, last chance daw ito ni VP Sara para sumagot sa mga reklamo. Ayon kay House Justice Committee Chair Jervin Luis Tro, tinabla rin ng kongresista na nabibili umano ang kanilang mga boto. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante. Binantaan ni House Committee on Justice Chair Representative Jervin Luistro si Vice President Sara Duterte sakaling Diba ang kapal ng mukha? Nagbanta siya sa isang Vice President? Di ba ang kapal ng mukha? Tapos kumakalat yung video mo patungkol dahil kay Speaker. Kakahiya ka? tuwid na sa Senadong impeachment. Sa Senado, hindi na raw kasi pwedeng maulit ang tila panggugos ng bise. If I were in her shoes, I will appear because this is my life. Kasi mababaw yung IQ mo eh. If I were in your shoe, ang tanong, naging Vice President ka ba? Remember this, Luis Tro. Kung sa tingin mo, nakakalamang ka kay BP Sara sa mga pinanggagawa mo, sorry. Pero ngayong 2028, nakakasiguro ako, hindi ka na mananalo. Tandaan ko yan. Last opportunity to present my case. If I miss this opportunity, then I should anticipate the possibility of losing this case. Hindi mauuto si BP Sara dyan sa mga pinagsasabi mo. Or in other words, receiving a judgment of conviction. Kumbinsido rin daw siyang hindi dihado sa Senadong impeachment. Yung mukha ni Luis Tro, no? Kontrabida talaga. Kontrabida talaga yung mukha niya. Iwan ko na lang kung mananalo ito sa 2028 kasi ang dami nang nagagalit dito sa babaeng ito eh. Dahil mismong taong bayan daw ang huhusga sa mga senador. At the end of the day, sila kasama sa huhusgahan. Even if your political affiliation is with... Tama yan. Ang tao yung huhusga. Pero yung tao, huhusga yan kung sino ang may bayag. Sino yung matapang. Sino yung may prinsipyo.
Kasi alam naman ng taong bayan na walang kasalanan si VP Sara tapos i-impeach nyo, di ba? Sis, The Vice President, if the evidence is so overwhelming, overwhelming ba? Ha? Ang kapal naman ng mukha mo. Overwhelming? Overwhelming kasi tinawag nyo si Trillanes, sinungaling. Tinawag nyo si Madriaga, sinungaling. Sinali nyo yung SALN, tapos inamin na ng AMLAC na yung bangko, sabi doon, may glitch. Tapos hindi pa kayo marunong mag-explain, magpresenta doon sa transaction details ng bangko ng mag-asawang Duterte. Sinong maniniwala dyan? Kapal mo? that even the general public is already supportive of conviction. Ay, supportive? Kapal naman ang mukha mo. Baka wala ka bang social media? Tingnan mo sa social media. Lahat siguro ng balita patungkol sa impeachment, tingnan mo yung mga comment section. Sabi doon, di kami makakalimot sa flood control scandal. Flood control, corruption. Alam ng taong bayan, nililihis ang issue dito sa impeachment ni VP Sara. What? How can an ally of the Vice President vote against conviction? Pero bago ang Senado, mukhang kasado na rin ang botohan sa Lunes sa Kamara. Ayon kay Luistro, sa kauna-unahang pagkakataon ay haharap siya sa lahat ng mambabatas kaugnay sa impeachment. Matapos ang sponsorship sa plenaryo, uusad na ito. Ewan ko na lang kung anong mangyayari bukas, no? Pero what if lang, no? What if? What if hindi sila makakuha ng 1/3 bukas? Pero ako, malakas ang kutob ko na makakuha sila ng 1/3 kasi may 5 million eh. Sabi ni Senator Amy, may 5 million ka. Diba? Pero, kung hindi sila makakuha ng 1/3 bukas, sampal yan sa pagmumukha nila. Sa totoo lang. Sa debate at bibigyan ng pagkakataon ng mga kongresista na ihayag ang kanilang mga opinyon sa reklamo laban sa bise. At matapos yun, magbobotohan na ang lahat ng mambabatas. Itinanggi ni Luistro na pera ang magmamaniobra ng kanilang boto. Ngayon, syempre, itatanggi niya yan. Pero ano yung kumakalat na 5 million? Bawat pirma, 5 million, di ba? Wow! We consumed 2 months in the Justice Committee. Wala pong kumausap sa akin. Nag-alok sa akin, nanakot sa akin. Syempre, walang mag-aalok sa'yo kasi obvious ka namang pipirma. Bobo. Nominal ang botohan, ibig sabihin, isa-isang tatawagin ng mga kongresista at malalaman ng publiko ang kanilang boto. 1/3 o katumbas ng 106 ang kailangang pro-impeachment. Ito lang yung masasabi ko sa mga congressman. Kung boboto kayo, kung pipirma kayo sa impeachment na yan, watch out sa 2028. Tatandaan kayo ng taong bayan. Trust me. Vote sa Kamara para iakyat ito sa Senado. Pero kung hindi aabot, automatic dismiss ang reklamo. Para sa Agenda Weekend. So, sige. Good luck, Luistro. Good luck. Dito naman tayo sa usapin kung matutuloy bang arestuhin nila itong si Senator Bato de la Rosa. Nagpa-press con si John Vic kanina. Ito po yung press con niya. Sir, aside from Senator De La Rosa, sino pa po yung mga kasama na iimbestigahan? We will announce that down the road. Now, Ito rin itong si John Vic. Ito lang yung masasabi ko sa iyo, John Vic. Nagpagamit ka. Nagpagamit ka. Kasi po, ang DILG, parte yan sa ahensya ng gobyerno. Dapat yan, yung mga ahensya na yan, dapat hindi yan sumasali sa away politika. Okay? Pero gayon pa man, hinayaan nyo na ang ICC pumunta dito sa Pilipinas. Nahulihin ang isang Pilipino. At hindi pa ordinaryong Pilipino. Senador pa yan. Diba? Ang kakapal ng mukha ninyo. Ang number 1 na nakasaad sa ating konstitusyon na ang administrasyon o ang isang gobyerno ay kita yung unang-una na poprotekta sa mamamayang Pilipino sa mga dayuhan. Pero sila ginamit nila itong Interpol, itong ICC na ito para hulihin nila yung kalaban nila sa politika. Obvious naman. Kaya ikaw, John Vic Rimulya, kung tatakbo kang presidente, pwe. Ewan ko na lang kung saan ka pupuluting iniduro ka, John Vic Rimulya. will be the first one, but the ones listed in the previous complaints, ang dami ng complaints dito over 100 cases. We will issue succeeding subpoenas in the coming days. Sir, based on your info, nandito pa ba si Senator De La Yes, Rosa? he is, based on info, he is in the Davao region. And Region 11 has already been alerted. Ewan ko na lang kung magpapahuli ba si Senator Bato, ha? Upcoming subpoena. Thank you, sir. Maki Pulido of GMA. Hi, Oh, hello. Hindi sila muna. Mamaya na. Okay. Third Ann Malonzo of Sunstar. Sir, good morning. Sir, parang medyo matagal na ata yung sa Quadcom, matagal na naging Okay. investigation. Why just now? Well, again,
it is a renewed interest because of all the rumors that were sparking. I would like to make it clear that there is a complete disassociation between the ICC and the Philippines. We are not a member. However, in light of this reason, No, we are not a member. Pero in-entertain ninyo. John Vic, ito lang yung masasabi ko. Kung mananalo si VP Sara sa 2028, ako po'y natatakot para sa kalagayan mo. Babaha talaga yung mga kaso ninyo. Bawal yan eh. Di ba? In-entertain ninyo, hindi na po tayo miyembro niyan.